Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 2821. Narinig ito, ang lahat sa Yvette ay nagulat. Hindi inaasahan, sa isang buwan. Lamang, napakaraming mga bagay ang nangyari. Bang! Si Dax ay may mabangis na galit, hindi niya maiwasang tapikin ang mesa. Ngumisi ang kanyang ngipin at umungol, Zhangju. Itong Zhangju, na sinaktan ang lahat. Sa oras na ito, ang puso ni Dax ay ganap na nababalot ng galit. Galit na galit din ang nakapaligid na si Yvette, ngunit si Yvette ay matalino at mabilis na kumalma at marahang sinabi, ang pinakamahalagang bagay. Ngayon ay mabilis nating mabawi ang ating lakas. Bumagsak ang boses, at tumango ang lahat. Hindi masama, nang walang lakas, walang silbi para sa atin na maging balisa. Oo, kailangan nating ibalik ang ating lakas. Habang tinatalakay, lahat ay mukhang malungkot. Ang sanggampil ni Zhangju ay napakasama. Sa nakaraang buwan, ang mga taong katulad ko ay hindi alam kung gaano karaming mga pamamaraan ang ginamit. Ngunit hindi sila gumana. Paano ito napakadaling ibalik ang lakas? Pagkakita sa eksenang ito, nagkatinginan sina Celine at Song Chen, at lumitaw ang mga ngiti sa mukha ng bawat isa. Sa susunod na segundo, lumapit si Song Chen at sinabi ng umiti, huwag kang magpanik, lahat, Master at ako ay lalabas sa oras na ito. Bilang karagdagan sa pagtatanong tungkol sa balita, espesyal din naming mahahanap ang antidote para sa iyo. Sa pamamagitan nito, naglabas si Song Chen ng isang bote ng dan mula sa kanyang katawan. Lumabas ang gamot, ang mga whaling tablet na ito ay espesyal na nakuha mula sa black market. Maaari silang maging kapaki-pakinabang. Panipi. Ha! Narinig ito, lahat ng tao sa Yvette ay nagulat. Dapat mong malaman na ang Lingwei Pill ay isang bihirang elixir para maibalik ang panloob na lakas, at sa pangkalahatan ay mahirap itong makuha. Hindi inaasahan, ang Celine ay nagdala ng maraming, lalo na si Dax, na may kagalakan, ay nanguna sa pag-inom ng tableta. Salamat sa magandang gamot. Tuldok-tuldok, ngumiti si Dax kay Celine, akala ko ay natapos na ako. Nang makuha ko ang aking mga kasanayan, kung mayroon kang gagawin, magsalita ka lang. Ang boses ay nahulog, at Dax direktang kumuha ng isang pagbabalik sa pil ng espiritu, lunok na lunok. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa paligid ni Yvette ay lumakad din at sunod-sunod na kumuha ng mga table task sa espiritu. Tumawag ka, sa isang bahagyang ngiti, tahimik na tumingin si Celine sa lahat. Naghihintay ng epekto. Gayunpaman, 10 minuto ang lumipas, at wala namang nag-react. Paano ito nangyari? Nakasimangot si Celine at hindi mapigil ang tanungin si Yvette, ano ang nararamdaman mo? Kumunat ang noo ni Yvette at bahagyang umiling, mukhang walang epekto. Tulad ng sinabi niya, ang mga mata ni Yvette ay kumislap sa sama ng loob. Mukhang masyado pa rin tayong malaasa. Si Zhangju ay sikat sa libu-libong taon. Ang Sanggang Pills na pino niya ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong lason. Panipi, Eri. Nang bumagsak ang boses, galit na tumayo si Dax, busy na naman ako. Paano ito nangyari? Sa sandaling ito, nakasimangot si Celine, sabik na sabik. Upang maibalik ang lakas ni Yvette, sinubukan niya ang iba't ibang mga pamamaraan sa nakaraang buwan, ngunit sa huli, wala sa kanila ang gumana. Maaaring ang mga taong ito ay ganap na hindi naligtas. Si Song Chen sa tabi niya ay sobrang balisa. Buzzing! Ngunit sa sandaling ito, narinig ko ang tunog ng mga yabag sa kagubatan sa labas, nakikinig sa maraming tao. Lahat ay nagmamadaling lumabas ng bakuran, nakikita ang eksena sa harapan nila, lahat sila ay napaatras. Nakita ko ang libu-libong mga sundalo na mabilis na nagmumula, nakasuot ng pantay na maliwanag na nakasuot ng mahabang sibat, at nangingibabaw. Ito, ang piling tao ng New World Continent, ang Imperial Forest Army. Sa harap ng Yulin Army, isang lalaking nakasakay sa isang puting kabayo at nakasuot ng gintong nakasuot ay gwapo at labis na nasa sabik. Si Ambrose ito. Kabanata 2822. Ang Batang Panginoon ba? Sa sandaling ito, lahat ay nag-react sa kaguluhan. Sa oras na ito, hindi mapigilan ni Yvette na maitago ang kagalakan sa kanyang puso, mabilis na lumakad, at sinabi kay Ambrose, ikaw pala, akala ko ito ay isang tao na walang makalangit na samahan. Sa buwang ito, kahit na ang pagtago sa reclusive na lugar ng Celine, ngunit si Yvette at iba pa ay lahat sa takot, pagkatapos ng lahat, ang organisasyong walang batas ni Zhangju ay masyadong malakas. Ngumiti din si Ambrose, tita, sa wakas natagpuan kita.
Tulad sinabi niya, napansin niya ang estado ni Yvette at laking gulat ng puso ni Ambrose. Nakita kong mahina ang mukha ni Yvette, hindi lang yon, walang panloob na lakas sa dantian. Hindi lamang iyon, kundi pati na rin ang nakapaligid na Dax at iba. Paano ito nangyari? Tita, anong problema mo? Mabilis na tanong ni Ambrose. Matapos pamunuan ng Yulin Army at labanan ang samahang Wat-Ian, tuwang-tuwa. Si Ambrose na malaman na si Yvette at ang pamilyang Carter ay matagumpay na. Nakatakas, sa sumunod na buwan, hinahanap niya ang lahat sa lahat ng oras. Bilang isang resulta, sa wakas mahahanap siya. Ngunit natagpuan na ang bawat isa ay walang panloob na lakas, walang makakatanggap sa bagay na ito. Tumawag ka, sa sandaling ito, ang lahat ay mukhang malungkot, at pagkatapos, si Yvette ay bahagyang huminga ng maluwag, at maikling sinabi ang sitwasyon. Sa pagtatapos ng usapan, kinagat ni Yvette ang labi at hindi mapigil ang malungkot na sinabi, wala kong mawawala ang panloob na lakas. Nakakaawa lang kay Brother Chester. Nakulong siya sa General Altar ng Wat-Ian Organization. Upang tayo'y makalabas at mamaya narinig ko na siya ay nahulog sa bangin at walang buto na natitira. Panipi. Matapos ang boses nahulog, Dax sinabi sa kalungkutan, ito galit ay hindi naiulat. Ang aking Dax ay nanunumpa na hindi maging isang lalaki. Sa pag-iisip sa pagkamatay ni Chester, nahihirapan si Dax kumalma. Sinabi ng mga kapatid na mabubuhay sila at mamamatay ng magkasama, ngunit hindi nila inaasahan na si kapatid Chester ay namatay na malungkot at ang kinaroroonan ni Daryl ay hindi kilala ngayon. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa paligid ay galit na galit. Sa oras na ito, hindi nila alam na si Chester ay hindi talaga namatay. Ngunit naging messenger ng Pluto. Bang! Narinig ito, ang mga mata ni Ambrose ay labis na dagwang pula, at bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at sinabog ang isang puno sa tabi niya ng sa pilitang, Zamju, tatawagan kita ng 1,000 mga espada. Ambrose sa oras na ito, isang puso ay ganap na nababalot ng galit. Bagaman wala siyang masyadong pakikipag-ugnay kay Chester, siya ang nakatatandang kapatid ng kanyang ama at ang kanyang tiyuhin. Sa paglipas ng mga taon, maraming naging kontribusyon si Chester sa Jiusho Rivers at mga lawa na laging hinahangaan ni Ambrose, ngunit ngayon siya ay naging ganoon. Kalungkutan, ito. Ang labis na nagalit si Ambrose. Tita, kung ito ang kaso, sundan mo ako lahat sa palasyo. Sa sandaling ito, nag-react si Ambrose at tumingin kay Yvette at sinabing seryoso. Maraming mga kayamanan sa palasyo, hanggat tatanungin ko ang emperador. Hahanap talaga ako ng paraan upang maibalik ang iyong panloob na lakas. Panipi. Nang sabihin niya ito, inaasahan ito ni Ambrose. Ito si Yvette ay hindi sumang-ayon, ngunit kinagat ng labi ang labi, at nagsimulang pagnilayan. Sa pagsasalita tungkol dito, ang Selene ay hindi malayo sa emperador na lungsod ng New World. Sa nakaraang buwan o higit pa, hindi kailanman nais ni Yvette na pumunta sa lungsod ng imperyo. Sa kanyang puso, pagkatapos ng kamatayan ng emperor ng New World, ang lungsod ng imperial na ito ay wala gawin sa kanya. At ang Lord Kenny na iyon, tiyak dahil kinuha niya ang pwesto ng kanyang ama na siya ay naging emperor ng New World at ayaw na makita siya ni Yvette. Tita, pagkakita ni Yvette na hindi sumasagot, si Ambrose ay medyo balisa, hindi ka ba nagmamadali upang mabawi ang iyong mga kasanayan? Narinig ito, tumingin si Yvette sa paligid ng walang malay, at tumingin kay Dax at iba pa. Ayokong makita si Lord Kenny dahil sa aking mga dating galit, ngunit ang mga taong ito, dapat ba nila akong sundin at maging isang walang silbi na tao? Sa kasong ito, ikaw ay masyadong makasarili. Sa pag-iisip tungkol dito, nakahinga ng maluwag si Yvette at tumango. Okay. Phew. Nang makita siyang sumang-ayon sa wakas, nagpakita si Ambrose ng kaunting ngiti, at mabilis na inutusan ng Yulin Army na isama si Yvette at ang iba pa pabalik sa lungsod ng Imperial. Si Selene at Song Chen ay hindi sumunod, ngunit umalis sa ermitanyo at nagpatuloy na magtanong tungkol sa sitwasyon sa mga ilog at lawa. Kabanata 2823. Sa kabilang panig, Ghost Realm, sa Great Hall ng Underworld. Si Pluto ay nakaupo sa trono na may isang malungkot na mukha na tila napaka lundo sa oras na ito. Sa dalawang panig sa ibaba, maraming mga embahador at mga piling tao na subordinate ay maayos na naayos, isa-isang mukhang kalmado, ang kapaligiran ng buong bulwagan ay tila napakalundo. Oo, hinihintay ni Pluto ang magandang balita ni Jack.
Kalahating oras na ang nakakalipas, nagutos si Jack sa isang tao na magpadala ng balita na matagumpay niyang nakuha ang lahat ng mga sekta ng mainland. Na napasaya si Pluto. Hanggat ang mga pangunahing gate ng mainland ay nakuha, ang buong mainland ay magkakagulo, at sa sandaling ang mainland ay nasa gulo, magkakaroon ng pagkakataon si Pluto na samantalahin ito. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Pluto, sobrang yabang. Gayunpaman, sa oras na ito, isang sundalong aswang ay mabilis na lumakad sa labas ng bulwagan na may isang malabo na ekspresyon, at sinabi sa hari ng Hades, "Kamahalan, hindi ito maganda." Nang sinabi niya, ito, ang aswang na sundalo ay humihingal at natatakpan ng malamig na pawis. Sa itaas ng hall, anong uri ng katawan ang nagpapanik? Sumubsob ang mukha ni Pluto, malamig na pinagalitan. Sa sumunod na segundo, walang pasensya na sinabi ni Pluto, ano ang nangyayari? Ang aswang ay halos umiiyak, halatang gulat, ang mga nasasakop ay pabaya. At pinapakiusapan ko ang iyong kamahalan na mabuksan ang internet. Ano ang the matter, say? Malamig na sinabi ni Pluto. Pinunasan ng multo ang kanyang malamig na pawis, kamahalan, ang pangit na lalaking iyon, nakatakas mula sa purgatorio. Ang mga nasasakop ay hindi maasahin sa mabuti. Ano? Binago ni Pluto ang kanyang mukha at sumimangot, Chester ay tumakas. Ang Chester na ito, na ang buhay ay nasa kanyang sariling mga kamay, ay may lakas ng loob na tumakas mula sa purgatorio. Bukod dito, ginawa ko lang siyang magsisi sa purgatorio, at hindi ko siya pinarusahan. Bakit siya tumakbo? Kamahalan. Tulad ng palihim na pag-iisip ni Pluto, nakita niya si Jack na dahan-daang pumapasok sa bulwagan kasama si Woody at iba pa. Airy. Nang makita ang kawalan ng laman sa likuran nila, ang pangit ni Pluto ay mas pangit, Jack? Hindi mo ba naaresto ang mga pangunahing sekta? Mga tao. Mukhang naguluhan si Jack, humakbang at sinabi ng may paggalang. Kamahalan, hindi mo ako pinayagan, pinapakawalan mo ang mga tao. Panipi. Pagkabagsak na lang ng boses ay biglang nagkaroon ng masamang ideya si Jack nang makita ang mukha ni Pluto. Tapos na, pwede bang nagsinungaling ang messenger sa sarili? Kailan kita pinakawalan? Galit, galit na galit, at sumigaw si Pluto. Sabihin, ano ang problema? Puff! Nararamdaman ng galit ni Hades, si Jack ay nasa isang malamig na pawis. Siya ay lumuhad at naglupusay upang sabihin ang sitwasyon, kamahalan, ang mga nasasakop ay orihinal na nahuli ang tao, ngunit sa daan pabalik sa daan upang pangunahan ng kaluluwa, nakasalubong niya ako naisip ng messenger. Panipi, bang! Nang malaman ng sitwasyon, ang mga mata ni Pluto ay labis na dagwang pula. At ang kanyang galit ay tumaas, oh, ikaw ay isang gago Chester, kaya't naglakas loob ka na magbigay ng isang maling order. Halika, agad na mag-issue ng isang kaluluwang habol upang makuha si Chester ng walang pagkakamali. Panipi, oo, kamahalan. Panipi, pakiramdam ang galit ni Pluto, mabilis na tumugon ang mga sumusunod na sugo. At pagkatapos ay mabilis na lumabas ng hall. Sa kabilang panig, ang New World Continent, si Yvette lahat, sa ilalim ng escort ng Ambrose, sa wakas ay nakarating sa lungsod ng imperyo. Kapag pumapasok sa palasyo, na tinitingnan ang marilag at kamangha-manghang gusali, ang puso ni Yvette ay nadama na hindi masabi. Siya ay isang marangal na prinsesa noon, ngunit ngayon ay nasa labis na pagbagsak. Kabanata 2824. Kasabay nito, si Dax at ang lahat ay mukhang komplikado din. Sa parehong taon, ang Emperor ay nagsagawa ng pagpupulong para sa recruitment. Para kay Yvette, sa oras na iyon, itinago ni Daryl ang kanyang pagkakakilanlan at nagwagi muna ng doble. Pagkaraan, naglik ang kanyang pagkakakilanlan at siya ay inaresto ni Emperor. Nang malaman ang sitwasyon, agad na sumuporta ang pamilya Carter. Nang maglaon, biglang lumitaw si Lord Kenny, pinatay si Emperor upang makontrol ang sitwasyon, at pagkatapos ay nakuha ang pamilya Carter at iba't ibang mga sekta. Masasabing bago ang pamilyang Carter at Kenny, mayroong ilang mga hinaing. Ngunit sa oras na ito, sa pamumuno ni Ambroy, pumunta sila sa palasyo upang hanapin ang mga kayamanan ng langit at lupa. Sumunod talaga ito sa pangungusap na iyon, mga bagay ay hindi permanente. Di nagtagal, sa pamumuno ni Ambrose, lahat ay pumasok sa palasyo at dumating sa palas. Pagpasok ko pa lang sa Chenyuan Hall, nakita ko ang 100 opisyal. Sibil at opisyal ng militar, nakatayo ng maayos sa magkabilang panig ng hall. Bawat isa ay may sagradong ekspresyon at solemn na nakapaligiran.
At sa upuan ng dragon sa pangunahing bulwagan, nakaupo ang isang matangkad na figure, isang gintong robe, isang makapangyarihang aura, at ang kamahalan na hari ay tumago sa buong katawan niya. Ito ang Lord Kenny. Ha! Sa sandaling ito, maging ang hari o ang mga sibil at opisyal ng militar. Bigla, ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Yvette at iba pa. Bakit nandito ang mga taong ito? Pare, sa sandaling ito, dahan-dahang sumulong si Ambrose at saludo kay hari. Pinag-uusapan, ilang taon na ang nakalilipas, matapos na mailagay ni Ambrose ang kanyang pagkamuhi kay Daryl, orihinal na nais niyang manatili sa pamilyang Carter, ngunit ang kanyang ina, si Monica, ay nasa palasyo ng panahon at walang pagpipilian kundi manatili sa kanyang ina. Tumanggaw si Harry, tumingin kay Ambrose at ngumiti, Emperor, anong nangyayari? Tulad ng sinabi niya, ang mga mata ni Harry ay dahan-dahang dumaan sa katawan ni Yvette. Tumawag ka. Alam ni Ambrose na walang hangganan ang huminga ng malalim, dahan-dahang pagbubukas. Walang araw na pagbubukas ng anggulo na nabuo na samahan, ang pinsala ng mainland, higit na pag-uusig na pamilya Carter, mayroon silang lason sa pambungad na anggulo ng panloob na puwersa ng kabuoang pagkawala. Dumating sila sa palasyo dahil nais nilang hilingin sa ama ng emperador na ipagkaloob ang mga makalangit na materyales at yaman sa lupa sa palasyo upang matulungan silang mabawi ang kanilang lakas. Panipi, nang marinig ito, pumikit ang mga mata ni Harry at hindi siya agad tumugon. Sa parehong oras, ang nakapaligid na mga opisyal ng sibil at militar ay nagulo sa panapanahon. Ang prinsipe na ito ay labis na katawa-tawa. Ang mga kayamanan sa palasyo ay nabibilang sa pamilya ng hari. Paano sila maibibigay ng basta-basta? Bukod dito, ang mga taong ito mula sa pamilyang Carter ay minsang nagdamdam sa iyong kamahalan. Lalo na si Yvette, ang anak na babae ng nakaraang henerasyon ng Emperor ng New World, ay itinuturing na isang makasalanan sa nakaraang dinastiya. Iyon lang. Sa wakas, si Harry ay nag-react at tumingin kay Ambrose na nakangiti dahil ang mga taong ito ay narito upang hingin ang mga kayamanan ng mundo, ngunit nang makita ako ng mga taong ito, hindi nila ako ipinakita sa lahat sa sobrang tame time. Bakit ko nais ibigay sa kanila? Panipi, pinag-uusapan ito, si Harry ay may isang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap sa lamig. Narinig ito. Ibinaba ni Ambrose ang kanyang ulo, sobrang nahiya ang kanyang mukha, at pagkatapos ay binigyan niya si Yvette ng kindat. Ginawa. Sa sandaling ito, maging si Dax o Yvette at iba pa, lahat sila ay medyo nagalit. Ang haring ito ng Kenny ay naging emperor sa loob ng ilang taon, at ang kanyang frame ay naging mas malaki at mas malaki. Gayunpaman, pagtingin sa nakakahiyang tingin ni Ambrose, sina Yvette at Dax at ang iba pa ay nagkatinginan at piniling kompromiso. Nakita mo na ang iyong kamahalan. Sa susunod na segundo, Yvette lahat ay nagsasalita ng magkasabay, at sa parehong oras ay yumuko sila ng malalim kay Harry. Sa kanilang mga puso, ang kanilang kakayahang saludo kay Harry ay ang pinakamalaking respeto. Foam. Nang makita ang eksenang ito, biglang hindi mapigilan ng mga nakapaligid na opisyal ng sibil at militar ngunit nagsimulang pamuna. Napakatapang mo, sumasaludo ka lang ba kapag nakilala mo ang iyong kamahalan? Hindi ko alam kung paano lumuhod, at walang katapatan. Sa palagay ko wala sila dito upang humingi ng mga kayamanan, ngunit sadyang upang hamakin ang iyong kamahalan. Panipi, ang galit ay nagmula sa lahat, si Ambrose ay medyo balisa, sinusubukang tulungan si Yvette at ang iba pa na magsalita, ngunit hindi makapasok sa bibig. Kabanata 2825. Haha. Sa oras na ito, dahan-dahang tumayo si Harry at winigayway ang kanyang kamay. Lahat para matahimik ako. Ang mga salita ay nahulog at ang sibil at mabilis na nagsara ang mga opisyal ng militar. Magsalita ka. Sa susunod na segundo, dahan-dahang lumakad si Harry sa mga hagdan at dumiretso kay Yvette. Si Yvette ay hindi man gulat, ngunit diretsahang tumingin sa kanya. Yvette, dahan-dahang sinabi ni Harry, maibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan ng langit at lupa, ngunit mayroon lamang akong isang kondisyon. Lumuhad kayo at itinawag akong mahal na hari. Maaari kang pumili mula sa mga kayamanan sa kaban ng yaman ng palasyo. Bagaman naging emperador si Harry Kenny, mayroon siyang isang panghihinayang. Iyon ay, hindi niya nakilala ang pagkilala ni Yvette. Sa kanyang puso, nang walang pagkilala ni Yvette, hindi siya makikilala bilang tunay na pinuno ng New World Continent.
Kung sabagay, kahit na si Yvette ay isang prinsesa, marami rin siyang impluwensya sa New World Continent. Ha! Narinig ito, nagulat ang katawan ni Yvette at napasimangot sa isang iglap. Ang Kenny na ito ay talagang gumamit ng pamamaraang ito upang kilalanin ang kanyang sarili bilang kanyang emperor. Kung aaminin niya ito, hindi ba namatay na? Walang kabuluhan ang kanyang ama, Haring Kenny. Sa susunod na segundo, si Yvette ay hindi nag-atubiling at malamig na. Sinabi, nais mong aminin na ikaw ang emperador ng New World Continent. Nangangarap, malamig ang tono, nang walang kahit kaunting pag-aalangan. Ang malaking Chen Yuan Palace ay biglang natahimik. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Yvette. Siya, anong sinabi niya? Kamahalan siya ay napakabastos. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mukha ni Hari. Sa harap ng daan-daang mga opisyal ng sibil at militar, sino ang hindi pinansin ng Yvette na ito, saan niya inilagay ang kanyang mukha? Biglang, ang kapaligiran ng Chen Yuan Hall ay lubos na solemna. Ang mga opisyal ng sibil at militar ay hindi man lamang naglakas loob na huminga. Hindi masama. Sa sandaling ito, si Dax ay lumabas din at malakas na sinabi kay Hari, ang iyong trono ay orihinal na walang karangalan. Pinatay mo ang kanyang ama at ngayon ay hinayaan mong aminin na ikaw ang emperor. Nakakatawa ito. Sa pagsasalita, tumingin si Dax sa paligid at tinuro si Yvette, anong uri ng kayamanan, huwag kang mag-alala, pera na. Ang iba pang mga kumpisal sa paligid ay sunod-sunod ding tumango. Kung kinailangan ni Yvette na bitawan ang kanyang dignidad kapalit ng bawat isa upang mabawi ang kanilang panloob na lakas, sa gayon ay mas gugustuhin nilang magkaroon ng panloob na lakas sa natitirang buhay nila. Ayan yon. Nang makita ang eksenang ito, si Ambrose ay masyadong balisa at bamulong. Kay Yvette, tiya, huwag kang maging mapusok. Ngumiti sa kanya si Yvette ng bahagya, alam kong mabait ka, tiyahin. Salamat. Sabi niya, aalis na sana siya kasama si Dax at iba pa. Sa oras na ito, labis na pinagsisisihan ni Yvette. Kung alam niya sa ganitong paraan, hindi siya dapat pumunta sa palasyo kasama si Ambrose. Gayunpaman, bago siya lumabas ng pintuan, nakita niya ang isang hukbong imperyo na palabas ng hall, pinalilibutan ang lahat ng sabay-sabay. Pumunta. Sa sandaling ito, nakita ko lamang si Hari na tumawa at sinabi, Yvette, ikaw ay isang kriminal mula sa korte. Wala akong pakialam sa mga nakaraang krimen at bibigyan ka ng isang pagkakataon, ngunit napakasungit mo. Sa tingin mo makakapunta ka, panipi. Nang sabihin niya ito, may ngiti sa kanyang mukha si Hari, ngunit ang puso niya ay puno ng galit. Mula nang umakyat sa trono, ang sinumang makakita sa kanyang sarili ay hindi magalang, ngunit ang Yvette na ito ay hinamak ng labis at hindi madaling patawarin. Ama, ang mukha ni Ambrose ay nagbago ng husto, at siya ay nagmadali upang mamagitan, mangyaring bigyan ng iyong mga anak ng mukha at pakawalan sila. Sa oras na ito, masyadong nababahala si Ambrose. Naisip niya na pagkatapos ng maraming taon, hinaing sa aking tiyahin ay nawala na, ngunit hindi ko inaasahan na magiging ganito nang makilala ko. Umatras. Malamig na saway ni Hari, walang pinapayagang mamagitan para sa mga gawain ngayon, kung hindi man, sila ay ipapadala sa bilangguan ng magkasama. Kabanata 2826. Narinig ito, nanginginig si Ambrose, at pagkatapos ay tahimik na umatras sa gilid. Nang matapos ito, galit na galit ang ama. Gayunpaman, habang umaatres, hindi mapigilan ni Ambrose na sulyap kay Yvette. Huwag kang mag-alala, tita, tiyak na makakahanap ako ng paraan upang palayain ka. Alam ni Ambrose na sa Chen Yuan Palace na ito, talagang hindi masarap na ihambing si Hari, kaya't hindi siya nakikipagtalo sa kanya sa ngayon. Gayunpaman, siya ay isang prinsipe at nais na pakawalan ang lahat ni Yvette. Eri. Di nagtagal, sa signal ni Hari, sumugod ang Imperial Forest Army, tinali si Yvette at ang iba pa, at ipinadala sila sa bilangguan. Tumawag ka. Nakikita ang eksenang ito, ang daan-daang mga opisyal ng sibil at militar sa bulwagan ay pawang mga natatakot na takot. Ang kapaligiran sa bulwagan ay labis ding nakalulungkot. Umupo si Hari sa upuan ng dragon, malungkot din ang kanyang ekspresyon. Nais kong hayaan si Yvette na aminin ito ng personal. Sa ganitong paraan, matuwid ang katayuan ng kanyang emperador, ngunit hindi niya inaasahan na ang tauhan ni Yvette ay napakahirap na wala siyang panloob na lakas, at naglakas loob siyang harapin siya. Para sa isang oras, ang buong Chen Yuan Palace ay tahimik. Tumawag ka. Sa sandaling ito, ang isang eunuch ay nagmamadaling lumakad na may isang
Magalang na tono at isang kaunting pangamba, kamahalan, mula sa North Mona, may balita lamang na ang tribo ng Raksha ay sumalakay sa Hilaga. Sa Anying Palace, lahat ng mga pangunahing sekta na nakikilahok sa kataas-taasang kumbensyon ay inalis. Panipi, ano, biglang sumigaw ang buong hall. Binago din ni Hari ang kanyang kutis, at ang puso niya ay umiling na hindi maipaliwanag. Ilang araw na ang nakakalipas, ang pamilya ng hari ng New World ay nakatanggap din ng isang paanyaya sa kataas-taasang kumbensyon, ngunit ang hari ay maingat at naisip na hindi ito ganoon kadali kaya't hindi siya nagpadala ng sino mang lumahok. Ngayon ay tila siya hulaan ng tama. Ang hindi inaasahan ni Kenny ay ang tribong Raksha na biglang makialam. Kamahalan. Ngunit sa sandaling ito, isang tao ang dahan-daang lumakad sa labas ng bulwagan na may tame time na ekspresyon. Ito ay si Ye Yunxiao, ang commander ng mga guards ng Imperial City. Kamahalan. Huminga ng malalim si Ye Yunxiao, dahan-daang lumakad sa harapan, pawis na pawis, nakatanggap lamang ng balita na si Empress Raksha, na pinangunahan ng hukbo, ay pumasok sa aming New World Continent. Sa oras na ito, mas mababa sa 10 milya ang layo mula sa lungsod ng imperyo. Panipi. Matapos sabihin ito, pumitik ang mga mata ni Ye Yunxiao, kamahalan. Hinula ng iyong mga nasasakupan na ang pagsalakay ng tribo ng Raksha ay dapat na nauugnay sa kataas-taasang kumbensyon. Inaresto nila ang mga pangunahing sekta, at ngayon ay nagpadala sila ng isang malaking hukbo. Malinaw na nais nilang sirain. Nguna, matapos talunin ang mga puwersa ng arena, at pagkatapos ay lupigin ang mainland. Panipi. Foam. Nang marinig ito, biglang sumabog ang mga opisyal ng sibil at militar sa ibaba. Ang pamilyang Rakshasa na ito, talagang malas. Panipi. Alam ko ito, 3 taon na ang nakalilipas, at hindi sila ang mga pag-uusap tungkol sa kapayapaan. Oo, ang orihinal ay dapat na patalsikan sila. Ngayon, mga ministro ng sibil at militar ng patuloy na dumarating ang talakayan, ang mga mata ni Hari ay kumislap, at ang kanyang puso ay takot. Mabilis. Sa susunod na segundo, tumayo bigla si Hari at sumigaw, mabilis, ipatawag agad ang Imperial Forest Army. Opo, kamahalan. Mabilis na tumugon si Ye Yunxiao. Makalipas ang ilang minuto, daan-daang libo ng Yulin Army ang mabilis na nagtipon at pumila sa labas ng lungsod ng Imperial sa pamumuno ni Hari. Buzzing. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang tunog ng mga kabayo na nagmumula sa isang malayo. Pagkatapos, nakita ko ang isang hukbo na dumidilim sa itim na nagmumula sa malayo. At malapit, at ang hukbo na ito ay nakasuot ng pare-parehong itim na katad na sandata, hawak ang isang kutsilyo ng buto. Ito ay ang hukbo ng Raksha. Ang ulo ay isang babae na may magagandang tampok, isang kaakit-akit na figure, nakasuot ng pulang dugo na nakasuot, hindi mailarawan ang hitsura ng kabayanihan, at isang makapangyarihang reyna aura ang tumakbo sa kanyang katawan. Sakto. Natalie. Wow! Kabanata 2827. Ay papalapit nang makita niya ang Imperial Forest Army, agad na itinaas ni Natalie ang kanyang kamay, at biglang tumigil ang 10,000 hukbo ng Rakshasa. Sa susunod na segundo, ang mga mata ni Natalie ay nahulog kay Hari, ang kanyang magandang mukha ay napakakalmado, at sinabi niya ng marahan, ito ay naging Emperor ng New World Continent. Si Lord Kenny ay walang ekspresyon, ikaw Raksha Clan, biglang pumasok aking New World Continent, ano ang pakay? Nang masabi ang mga salitang ito, isa-isang binunot ng Imperial Forest Army. Sa likuran nila ang kanilang mahahabang espada at naghintay. Tumawag ka. Nang makita ang eksenang ito, hindi nagpanik si Natalie, at bahagyang ngumiti, huwag kang kabahan, dumadaan lang kami sa marangal na kaharian, ang North Mona Palace, nagaganapin ang Supreme Convention. Ito ay isang masaganang edad sa libu-libong taon, ngunit naghimagsik ng ating mga Rakshas. Kami ay maglilinis ng mga rebelde ng Raksha. Panipi. Nang sabihin ito, mukhang matapat si Natalie. Oo, ang tirahan ng tribo ng Raksha ay nasa hangganan ng mainland. Kung nais mong pumunta sa Continental ng North Mona, kailangan mong dumaan sa Continental ng New World. Traidor. Nang marinig ito, lihim na sumimangot si Hari, ibig mong sabihin ang mga taong kumuha ng pangunahing mga sekta ay nagtaksil sa iyong lipi ng Raksha.
Oo, tumango si Natalie, ang pinuno ng mga rebelde ay tinawag na Jack, siya ay orihinal na Panginoon ng lungsod ng Profound Stone City. Siya ay iginagalang ako, ngunit hindi ko inaasahan na ang taong ito ay sobrang ambisyoso na pinangunahan niya ang kanyang mga nasasakupan na maghimagsik palabas sa angkan ng Raksha. Narinig ko na ang iyong kamahalan ay isang tao ring dakila talento at kabastusan. Ngayon na natipon na niya ang kanyang hukbo, mas mahusay na sundin kami sa North Monocontinent upang matulungan akong sirain ang mga rebelde at iligtas ang mga pangunahing sekta ng sabay. Panipi, sa sandaling ito, ang hari ay nagbulay-bilay at nag-atubili. Kamahalan, sa sandaling ito, si Yun Xiao na nasa tabi niya ay hindi mapigil ang bamulong, ang mga taong Raksha na ito ay tuso at tuso. Ang kanilang mga salita ay hindi mapagkakatiwalaan, mag-ingat. Hindi tumugon si Hari, ngunit ang kanyang mga mata nahimite. Sa sandaling ito, hindi makapaghintay si Natalie, at muli siyang nagsalita. Kung ang iyong kamahalan ay ayaw tumulong, mangyaring bawiin ang hukbo at hayaan kaming pumasa. Hayaan mong pumasa ka. Sa sandaling ito, malamig ang mukha ni Hari, ang mga pag-uusap tungkol sa kapayapaan ay ginawa noon. Sa oras na iyon, napagkasunduan, at nang walang pahintulot, ikaw Rakshas ay hindi pinahintulutang lumakad sa mainland sa kalahating hakbang, ngunit ngayon, namumuno ka ng isang hukbo at papalapit sa paanan ng aking lungsod ng emperador. Bakit mo nais na sirain ang mga rebelde? Panipi, tingin mo talaga ako, fool, napakadaling linlangan. Panipi, nahulog ang huling pangungusap, biglang binunot ni Hari ang kanyang tibak. Mahigpit ang mga mata sa hukbo ng Raksha, at malamig na sinabi, makinig sa buong hukbo, patayin ang mga mananakop na ito. Manatili, upang palakasin ang aking kapangyarihan sa New World. Nang isigaw niya ito, ang mukha ni Kenny ay kagilahil-alas, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap sa katusuhan. Nang ang NW Continent ay nilabag niyang Jian, si Hari ay pinilit na maging isang mag-alaga. Ang pangyayaring ito ay isang walang hanggang kahihiyan sa puso ni Hari, at lubos dinitong pinasigla si Hari. Napagtanto ni Hari na nais niyang maging mas malakas kung ayaw niyang madurog. Sa makatuwid, si Hari ay naghahanap ng mga pagkakataon na mangibabaw sa M-Land sa mga nakaraang taon, ngunit sa kasamaang palad ay walang angkop na pagkakataon. Sa oras na ito, alam ni Hari na ang oportunidad ay narito. Hindi alintana. Kung sinabi ng Natalie sa harap niya na totoo ito o hindi, kinuha niya ang pagkakataong ito upang sirain ang mga Rakshas sa harap niya, at pagkatapos ay magmarcha sa iba pang mga kontinente. Alam ng Hari na ang tribo ng Rakshas nagawang makipaglaban ng maayos, ngunit ang hukbo ng Rakshas sa harap niya ay may libu-libong mga tao, at ang kanyang hukbo ng imperial na kagubatan ay daan-daang libo, maraming beses na higit sa kalaban, kaya hindi siya nagpanik man lang. Patayin mo. Sa sandaling ito, nang marinig ang utos ni Hari, ang daan-daang libo ng Imperial Forest Army sa likuran niya ay sumisigaw at sumugod sa Natalie. Ikaw, nakikita ang eksenang ito, ang katawan ni Natalie ay nagulat at galit na. Galit, at pagkatapos ay mabilis na tumalikod at sumigaw, mabilis, maghanda upang makilala ang kalaban. Sa oras na ito, galit na galit si Natalie. Taos puso siya at maaaring makipagpalitan ng pag-unawa at suporta ni Hari, ngunit hindi niya inaasahan na ang ibang partido ay napakasama na gagawin niya ito nang sinabi niyang ginawa niya ito. At hindi niya siya bibigyan ng pagkakataon na ipaliwanag ito. Upang maging matapat, hindi nais ni Natalie na labanan sa NW Continent. Ngunit hindi lamang niya mapanood na namatay ang mga mandirigma na malungkot. Patayin! Ang boses ay nahulog, at ang libu-libong mga hukbo ng Rakshas ay sabay na tumugon, ang momentum ay nanginginig, at umakyat ito tulad ng isang pagtaas ng tubig. Sa isang iglap lang ng mata, nagkabanggaan ang dalawang hukbo, at isang matinding away ang sumiklab. Ilang sandali, sumisigaw at umuungal, ang dugo ay patuloy na sumasabog, at ang lupa ay tinina ng pula. Kabanata 2828. Natalie, sa sandaling ito, ang mga mata ni Hari ay kumislap sa kasiyahan, at
Napapaungol, huli na upang sumuko, kung hindi, lahat kayo ay mamamatay dito. Panipi-panipi, kaming rickshaw sa angkan ay hindi mali, bakit sumuko? Kinagat ni Natalie ang kanyang mga labi, ayaw ko mampromoso, salungat sa iyo, anuman ang walang habas na. Utos ng pag-atake, nakikita ko, ibig mong sabihin na pukawin ang isang gyera. Panipi, pagkamatay ng korte, narinig ito, si Hari ay tinatamad na magsalita ng walang kwenta, ang kanyang panloob na puwersa ay tumatakbo, at siya ay mabilis na sumugod patungo Natalie. Hlang, pagkakita kay Hari na nagmamadali, hindi man lang nagpanik si Natalie. Tumaas ang kanyang magandang katawan, sumugod, at sumalpok sa mga palad ni Hari. Naririnig lamang ang isang malakas na ingay, sa sandaling bumangga ang mga palad ng dalawang partido, isang malupit na panloob na lakas ng alon ang sumilip patungo sa paligid. Sa alikabok at usok, nakita ko sina Hari at Natalie, parehong maitim at solemna, at ang kanilang mga figure ay inalog pabalik. Malinaw na, walang sinumang pinagsamantalahan ang laban na ito. Gayunpaman, sa gitna ng Hari, lihim itong nabigla. Alam mo, ang Natalie sa harap ko ay namamahala lamang sa mga rakshas sa loob ng 3 taon, at siya ay isang babae pa rin. Sa palagay ko ng labanan ng hukbo ng Kyushu ang rakshas sa Chaos Mountains, ang kanyang lakas ay hindi kapansin-pansin, at sa oras na iyon, siya ay madaling makuha ni Daryl. Ngunit ngayong 3 taon na ang lumipas, ang lakas ng babaeng ito ay tumaas ng labis. Kasabay nito, tinitigan ni Natalie si Hari na tila kalmado, ngunit ang kanyang puso ay nayanig. Tulad ng inaasahan na maging emperor ng NW Continent, ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. At nang makita ang sitwasyon ng labanan sa ibaba, lalo pang nabalisa si Natalie. Nakita niya na ang 10,000 tropa na dinala niya ay kinugkob ng Imperial Forest Legion, at siya ay nasa isang napakapasibong sitwasyon. Kung magpapatuloy ito, mamamatay talaga siya dito. Sa pagkabalisa, sumigaw si Natalie, at muling dumating sa Hari. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Malamig na ngumuso ang Hari, walang takot. Sa isang iglap ng isang mata, ang dalawang panig ay marahas na lumaban sa kalagitnaan ng hangin. Makalipas ang ilang minuto, hindi nagawang pigilan nina Hari at Natalie ang bawat isa. Sa sandaling ito, si Hari ay medyo nababalisa. Sa laban na ito, ang NW Continent ay nagkaroon ng isang malaking kalamangan, ngunit ito ay nadrag ng kalaban sa mahabang panahon. Kung ito ay kumalat, hindi ba ito pinagtatawanan ng mga tao sa mundo? Mas mahalaga, kahit na ang 10,000 ng rakshas ay hindi makitungo dito, kaya paano nila mapangibabawan ang mainland? Bigyan mo ako upang mamatay. Sa pag-iisip, ang mga mata ni Hari ay labis na duguan, at siya ay umungal. Direktang pinupukaw ang 10 antas ng kasanayan, at sinampal si Natalie ng isang palad. Sa palad na ito, si Hari ay sumabog halos sa lahat ng kanyang lakas. Sa ilalim ng lumalakas na puwersa ng palad, ang paligid ng hangin ay napangit, at ang kapangyarihan ay namangha. Hindi lamang iyon, ngunit sa pagitan ng mga palad, mayroong isang malabong ningning ng gininto ang ilaw. Totoo na ipinakita ni Hari ang pagkabansot ng NW Royal Family, ang Sky Hand. Ang pag-ikot ng palad sa kalangitan ay isang natatanging kasanayan ng pamilyang imperyo ng NW. Ang emperor lamang ang maaaring magsanay nito. Matapos sakupin ni Hari ang trono, agad siyang nagsimulang mag-practice. Sa nagdaang ilang taon, ang kanyang pag-unawa sa kasanayang ito ay umabot na sa mataas na level. Sa sandaling ginamit ang Heavenly Palm, ang buong larangan ng digmaan ay tila nababalutan ng gininto ang ilaw, nararamdaman ang makapangyarihang aura ni Hari, at ang dalawang hukbo na marahas na nakikipaglaban sa ibaba ay nagulat. Napakalakas na puwersa, kamahalan, mag-ingat. Sa sandaling ito, maraming mga mandirigma ng tribo ng Raksha ang sunod-sunod na bulalas. Sa parehong oras, nanginginig si Natalie, ang kanyang mislan na mukha ay sumilay sa gulat. Bagaman siya ang reyna ng tribo ng Raksha, si Natalie ay nasa kapangyarihan lamang ng 3 taon.
Sa nakaraang 3 taon, dahil nakikipag-usap siya sa relasyon sa pagitan ng tribo ng Raksha at mainland, mahirap na magsanay ng buong buo, at ang mabangis na laban sa hari ng mahabang panahon ay natupok na ng maraming panloob na lakas. Sa oras na ito, nakaharap sa hari upang maisegawa ang kanyang mga stunt, bigla siyang nagpanik. Kabanata 2829. Tumawag ka. Nang makita na tatama na ang palad na ito kay Natalie, sa sandaling ito, nakita ko ang kalangitan na hindi kalayuan, at isang magandang figure ang mabilis na lumipad at direktang hinarangan si Natalie. Ang babaeng dumating dito, 18 o 9 na taong gulang, ay kaakit-akit at kaakit-akit, nakasuot ng damit na lavender, banayad at tahimik. Ngunit may hindi moari na pakiramdam sa buong katawan. Si Clarice na nakanonize ni Natalie bilang isang santo. Hehe, nang makita ang biglaang paglitaw ni Clarice, si Harry ay natigilan sandali. At pagkatapos ay isang bakas ng kalupitan ang lumitaw sa sulok ng kanyang bibig. Isang mabahong maliit na batang babae na naglakas loob na gawin ang kanyang ulo ay naghahanap lamang ng kamatayan. Kasabay nito, nagulat din si Natalie. Clarice, huwag. Sa pagsasalita nito, kahit na si Clarice ay minana ng kanyang ninuno na si Quaffo, kung tutusin, napakabata pa niya upang lubos na maunawaan ang kapangyarihan ng kanyang mga ninuno. Paano ito posible? Kalaban ba ito ni Harry? Gayunpaman, si Clarice ay hindi gulat, nagpakita ng isang bahagyang ngiti, sinabihan si Natalie na huwag magpanik. Kaagad pagkatapos, itinaas ni Clarice ang kanyang kamay at binati ang kamay ni Harry. Boom! Nagkaroon ng isang marahas na panginginig, at sa loob ng 100 li, alikabok at usok ay tumaas sa isang iglap. Sa alikabok at usok, naroon si Clarice na tahimik na lumulutang sa parehong lugar, habang ang hari ay humilik, ang kanyang katawan ay direktang kontragulat, at lumipad siya ng higit sa 100 metro bago lumapag sa kahihiyan. Ano? Paanong nangyari ta? Nang makita ang eksenang ito, ang sobrang nasasabik na Yulin Army, isa-isang napatitig sa lapad, ay nabigla. Sa parehong oras, si Harry ay mayroon ding isang malungkot na mukha. Nakatingin kay Clarice ng mabangis, galit na galit, malinaw na ramdam niya na ang palad ng langit sa aktwal na labanan ngayon ay hindi sinaktan ng batang babae na ito. Sa kabaligtaran, nabigla siya. Paano ito nangyari? Sa oras na ito, hindi alam ni Harry na si Clarice ay mukhang bata pa, ngunit taglay niya ang mana ni Quaffo sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay lampas sa kanyang imahinasyon. Kamahalan. Sa oras na ito, mabilis na sumugod si Ye Yunxiao at sinabi na may pag-aalala, kumusta ka? Umiling si Harry na nakatingin kay Clarice, dalhin mo siya sa akin. Baliw, hindi ko inisip na may mga tulad na makapangyarihang kababaihan sa tribo ng Raksha. Ngunit ito ang NW Continent pagkatapos ng lahat, hanggat ang babaeng ito ay kinuha, maaari kong makontrol ang buong sitwasyon. Opo, kamahalan. Sumagot si Ye Yunxiao, at agad na lumipad, hawak ang isang mahabang kutsilyo, at dumiretso sa Clarice. Whoosh whoosh. Kasabay nito, maraming general sa Imperial Forest Army ang sumunod dito at pinalibutan ang mga ulap at buwan. Kayong mga tao mula sa mainland. Pagkakita kay Ye Yunxiao at lahat na lumilipad, ang mga mata ni Cal Arise ay kumislap, ang kanyang mislan na mukha ay napuno ng kaunting galit. Kami na mga Raksha ay walang kahit na anong balak na masaktan, at kayo ngunit mapanirang puri, nandito ako ngayon, ayaw mong saktan ako. Mag-isa, panipi. Oo, hindi sumunod si Clarice sa hukbo dahil sa mana ng mga ninuno. Sa halip, si Natalie ay nanatili sa istasyon at umupo sa bayan. Si Clarice ay mabilis sa kanyang isipan, napagtanto na ang mga gawain ng kataas-taasang komperensya ay hindi madali, kaya't sinundan niya ito ng walang pahintulot. Bilang isang resulta, sa sandaling hinabol niya ang lugar ng imperial na lungsod ng NW Continent. Nakita ko na ang mga hukbo ng dalawang panig ay mabagsik na nakikipaglaban. Sa oras na yon, sumugod si Clarice nang hindi iniisip ito. Kaboom! Matapos magsalita ng malamig, isang malakas na hininga ang sumabog mula sa katawan ni Clarice, at ang paligid ng hangin ay tila tumilaw sandali. Pakiramdam ang hininga na ito,
Maging si Nie Yunxiao o iba pang mga general ng Imperial Forest Army, lihim silang huminga ang babaeng ito ay napakabata na mayroon siyang napakasindak na kapangyarihan. Kabanata 2830. Ngunit ang iyong kamahalan ay nanunood mula sa ibaba, gaano man kalakas ang kabilang partido, hindi siya maaaring mag-urong. Sa pag-iisip tungkol dito, lahat ng tao sa Nie Yunxiao ay lihim na napangiti. Ang kanilang mga ngipin, direkta silang binati, at bumangon kasama si Clarice sa kalangitan. Kailangan kong sabihin na ang Clarice ay nagtataglay ng mana ni Quaffo, at ang kanyang lakas ay masyadong malakas. Kahit na sumali si Nie Yunxiao sa puwersa, hindi niya ito mapipigilan. Sa kabaligtaran, sa ilalim ng pagpigil ng malakas na aura ni Clarice, lahat sila ay nasa nagmamadali. Gayunpaman, ang larangan ng digmaan sa ibaba ay hindi lubos na maasahin sa mabuti para sa mga Rakshas. Libu-libong mga hukbo ng Rakshas ang nakipaglaban sa daan-daang libo ng Yulin Army, at ang bilang ng mga tao ay malaki. Bilang karagdagan, ito ang Imperial City of NW, at ang Yulin Army ay sumikop sa isang heograpiyang kalamangan. Sa makatuwid, kahit na dumating ang Clarice sa oras, hindi nito binago ang sitwasyon. Sa tunog ng pagpatay, nakita ko na may palaging mga mandirigma ng tribo ng Raksha na nahuhulog sa isang pool ng dugo. Nang makita ang eksenang ito, umatras si Natalie sa gilid, nanginginig ang kanyang katawan, sobrang balisa. Sa susunod na segundo, ang Natalie na nakadirekta sa Tibetan Lunar ay sumigaw, huwag magpatuloy sa pakikipag-away, at ang aming pangunahing gawain ay isinugod sa North Ying Imperial City sa lalong madaling panahon ay hindi maaaring. Narito para sa oras. Sinabi ng tunay na oo, si Hari ay mapanlikha na hindi nalunok ni Natalie ang hininga na ito, ngunit alam din niya na hindi niya maaaring antalahin ang oras dito. Inaresto ni Jack ang mga pangunahing sekta sa pangalan ng mga Rakshas, na naka-frame. Ang Rakshas, at higit pa, mahalaga, ang sitwasyon ni Daryl ay kritikal din, at dapat siyang magmadali upang tulungan siya sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito ay hindi alam ni Natalie na ang pangunahing mga sekta ay mabuti, at si Daryl ay pansamantalang wala sa panganib. Narinig ito. Tumanggo si Clarice at itinaas ang kanyang kamay, hinihimok ang lahat na umatras kay Nie Yunxiao. Sa susunod na segundo, nakita ko ang maraming Rakshas na nahuhulog sa isang pool ng dugo sa ibaba, at ang malamig na mukha ni Clarice ay malamig, patayin ang aking mga tao, magbabayad ka ng isang mabibigat na presyo. Foam. Nang bumagsak ang boses, tiniklap ni Clarice ang kanyang mga kamay at gumawa ng isang espesyal na pamamaraan. Sa maikling panahon, biglang kumulo ang paligid ng hangin. Isang kakila-kilabot na puwersa, baliw na kumalat mula sa kanyang maselang katawan. Araw-araw at walong mga disyerto, malamig na salita ay nagmula sa bibig ni Clarice. Sa sumunod na sandali, ang langit at ang lupa ay nagbago ng kulay, at ang nasusunog na araw sa langit ay biglang nawala, at ang katawan ni Clarice ay mabilis, ng liwanag. Oo, ang ginampanan ni Clarice ay isa sa mga stunt ni Quaffo. Ang stunt na ito, ay maaaring sumipsip ng lakas ng nakapapaso na araw at walang katapusang malakas. Anong uri ng kasanayang ito? Instant, marami sa mga Imperial Forest Army tumangala, at ang kanilang mga puso ay isang maliit na panik. Ang hari, na nakatayo roon, ay lalo pang binago ang kanyang mukha, na may masamang pangunahin. Hindi ka panipaniwala na maihigop ang lakas ng araw. At ang daan-daang mga opisyal ng sibil at militar sa likuran ay nagsimula. Ring bomb ulong. Napakalakas na puwersa. Naalala ko na mayroong isang sinaunang dokumento na nagtatala na libu-libong taon na ang nakararaan. Mayroong isang walang kapantay na malakas na tao, na maaaring hiramin ang lakas ng apoy ng araw para sa kanyang sariling paggamit, at ang kanyang lakas ay walang katapusan. Panipi, iyong isang walang kapantay na powerhouse. Panipi, Quaffo, panipi, kapag ang lahat ay nagtatalakay, nakita nila ang nakatagong ulap at buwan sa hangin. Sa isang alon ng kanyang kamay na jade, ang malaking bola ng ilaw sa harapan niya ay nahulog ng direkta mula sa langit at nahulog sa hukbo ng imperial na kagubatan. Boom!
Nagkaroon ng isang malakas na dagandong, at ang bola ng ilaw na direktang sumabog ng isang malaking hukay sa lupa, at ang apektadong Yulin Army ay walang oras upang sumigaw. Ang bawat isa sa kanila ay agad na naging abo, at walang buong katawan. His, nakikita ang eksenang ito, lahat ng naroon ay nasa malamig na pawis at nanginginig. Sa sandaling ito, ang mukha ni Hari ay labis na malungkot, sakit ng puso at galit na galit. Ang batang babae na ito ay masyadong nakakatakot, ito ay isang trick lamang upang patayin ang napakaraming mga sundalo ng Yulin Army. Sa palad na ito, gaano karaming mga sundalong NW ang mabugbog hanggang sa mamatay? Maglalaban ka ba? Sa sandaling ito, tumingin si Natalie kay Hari ng malapitan, at mahinang sinabi, "Tumawag ka." Huminga ng malalim si Hari, sobrang pangit ng kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang segundo, kinawayan ni Hari ang kanyang kamay ng hindi gusto. Ang buong hukbo ay makikinig sa utos at umalis sa emperador na lungsod. Seryoso, ayaw ni Hari na aminin lamang ang pagkatalo, ngunit walang paraan. Ang lakas ng ang batang babae na nagngangalang Clarice sa harapan niya. Salamat sa pakikinig. Can subscribe, hit the notification bell para sa update. Hanggang sa susunod na kabanata.